Eto na, nasa linya na pa natin ang NFA Administrator, si Administrator Larry Lacson. Administrator, magandang morning! Si Ka Jerry po ito at kasama ko si Tina. Magandang morning, Sir Larry. Hi, good morning, Ka Jerry at Tina. Good morning po sa inyo lahat. Apo, makikibalita lang po kami dito sa bigas ninyo na iladadalhin sa mga LGUs. Ano po update? Marami na bang mga LGUs ang nakipag-coordinate sa inyo? Well, katulad ng huli kong nabanggit, no, mga nasa 67 na yan, no. 67. Pero since the launch nung Wednesday, ang San Juan City po ang nagwi-withdraw na ng 1,000 bags, no po, in tranches. Unti-unti na nilang kinukuha po yung 1,000 sako ng bigas sa NFA sa Valenzuela. And nung nag-launch nga po, kasama din po doon si Navotas, si Valenzuela at si Camarines Sur. So sila po ang inaasahan natin itong after nung Wednesday na yun, within a week magwi-withdraw po sila. Opo. At yan ito nationwide ito, hindi limitado lang sa ilang rehiyon o dito sa Metro Manila. Administrator, di po ba? Tama po yun, hindi na po natin yan nilimit sa Metro Manila. Basta ho kung sino yung mga interesadong LGU, makipag-ugnayan na lang sa NFA or sa FTI. Kasi as base nga po sa direktiba and guidelines na pinalabas ng DA, it's through FTI na lang para mabilis. FTI. Opo. Oo nga ho. Dahil baka kasi sabihin ng ibang mga LGUs, wala sa budget namin yan. Ano na ngayon yung pagbili. February na, hindi namin na i-consider yan sa pagbabudget. Kayo nga ho magturo sa kanila, Administrator. Baka may alam kayo kung paano nila pwedeng, saan nila pwedeng kunin yung pambili ng bigas na yan. Actually po yung paghingi o paghanap ng pondo, mahirap po talaga yan. Kahit kami naghahanap. But anyway, kanya nga po through FTI, po, ang ginawa ng Department of Agriculture, si FTI po ay kaya sa within their mandato, na pwede makipag-arrangement, makipagmawa sa mga LGUs kung saan consignment po yung kanilang isang paraan. Pautang. Parang pahiram ng stocks pagka nabenta, ibigay nyo sa amin ang bayad. Ayan, So, yun po ang isang paraan. Kami naman po, ang kadil lang namin dito si FTI. Hindi po kami didiretso ng LGU si FTI. Ayun. Memowa po kami ni FTI, bibigay namin sa kanilang staff. Ilan na po yung magsasabi o magwi-withdraw si LGU X, B, or sino man. At may yung mga dokumento, then i-release po namin doon sa LGU na yun. Oo. Sir Larry, pakilinaw nga po ulit dahil malapit na po ang eleksyon at itong mga bigas na ito, baka gawing pang-ayuda at gawing sabihin, punta kayo dito, namimigay ng bigas. Naku po. Pwede po ba ito? Hindi po pwedeng pang-ayuda yan, Malinaw na malinaw po sa guidelines ng Department of Agriculture na ito po ay dapat ibenta. So, yun po yung isa sa mga guidelines na ipinalabas po ng departamento. So, mahirap, hindi po pwede na ayuda ito. Paano po kung mayroong makalusot, pinang-ayuda pa rin? Ano po bang violation o magiging parusa sa mga LGU na mapapatunayang lumabag sa ganung guidelines? Okay, hindi po natin gustong pangunahan ng Department of Agriculture dyan dahil sila po yung nagpalabas ng kautusan or guidelines. Pero I'm sure, after po ma-evaluate yan at merong ay mga sa mga susunod o baka ihintuho sa kanila or sa susunod hindi na sila isama sa programa, it's because hindi po sila sumusunod sa guidelines. So, yun po, Pero ayaw po natin pangunahan ng Department of Agriculture dyan. Opo. Ito pong sistemang ito ng NFA at ng FTI, hindi po ito covered ng mga prohibitions under COMELEC dahil sa COMELEC dahil ito'y benta, hindi ho pamimigay, hindi ayuda. Tama po ba, Administrator? Tama po yun. At saka po si FTI at si NFA ay pareho pong government-owned and controlled corporation. So wala po yan. Wala pong politika dun sa dalawa na yon. So wala po. Sa tingin namin wala po sa prohibition po yan. Pwede nyo daw bang ibenta pa ng mas mura sa 33 per kilo? Maibaba pa.
Naku, tumatawad pa po. Tumatawad, tumatawad. Para tayo nasa palengke. Di ba? Yeah, kidding aside po, actually, siyempre, ang gobyerno naman, aabot ng kanyang makakaya. Gagawin niya ang lahat, ano? Pero sa ngayon po, malaking subsidiya na po yan. At talaga namang marami din pong malulugi si NFA for that subsidy. Titignan na lang po natin sa mga hinaharap kung ano po ang estado ng ating finances at kung saan pa pwedeng isagad. Opo. Sir Larry, linawin lang po natin ulit, walang limit ang pagbili dito mula halimbawa ako ay bibili sa aming LGU, walang limit ang pagbili nito? Ganito, no? Yung paglilimit o pagsiset ng maximum na kilogram na pwede lang bilhin, actually po, nasa bandang LGU side na po yan. Pero kami kasi, sa totoo lang, tingnan po natin yung objective, no? Nung programa. Gusto natin as much as people as possible ng mga kababayan natin makabili. So sana po, kahit paano lagyan ng limit, no? Yung pagbenta, para naman hindi lang ilan yung makabili. Opo. Pero sa LGU, wala pong limit yung pwedeng kunin ng LGU. Well, hanggat kaya po nilang bayaran at syempre, kung yung iba hong mga LGU hindi naman sumali at meron pa ho namang stocks, bakit naman ho natin sila pipigilan kung mas marami pong tao doon, no? Na pwedeng makinabang. Ang atin naman ho kasi, ang tingin ng national government, whether na marami sa isang LGU na to, mas konti dito, ang importante na i-disseminate po sa mga tao. Hindi na pang-ayuda, na napabenta ng mas mura, nakinabang po ang sambayanan. Opo. Paano ho kung hindi maubos yung NFA rice? Ano ang gagawin nyo doon sa matitira, Administrator? Meron naman tayong mga batas at panuntunan dyan. Kung talagang hindi mauubos at meron pa rin matitira, meron po tayong option na i-auction. I-auction po, no? Lalo na pag dumungtong na po ng 2 buwan pataas, pwede po namin yan i-auction na kahit sino po pwedeng bidding sa amin, no? So, yun po ang isang option sa batas. Ito hong ibinebenta ninyo ay ito yung old stock, ano, kaya kailangan ng mailabas Maibenta at agad. para makapagpasok kayo ng mga bagong stocks na bibilin sa mga magsasaka. So kung ito ho'y papasa sa LGUs at bibili ng mga consumers, hanggang kailan ba Pwedeng makain. ubra yun? Okay, ganito, no? Mas maganda pong tanong yan at dapat maliwanag po sa ating mga sambayanan. Hindi po ito old stocks. Ito po ay mga regular stocks, kakagiling lamang from 0, meaning kakagiling hanggang 2 months old po yan. Hindi po yan luma, hindi po aging, yan po ay bago. So, kanya po ang kalidad niyan. Kung nakita naman po natin nung nag-launch si Secretary Kiko, napakaganda po, no? Ang yung sinasabi nating aging, kasama pa rin sa programa. Meaning, kung ang LGU gusto niyang bumili ng aging na 3 months old, meron po siyang mabibili kung gusto niya at P29, yung 29 pesos per kilo. Mas mura. Meron pala. Yun po yung mas mura na sinasabi nating aging, pero yan po ay good for human consumption. Maayos po yan, dumaan sa mga pagsusuri ng NFA. Pero kailangang maibenta kaagad yun kasi aging na. 3 months na. Tama po. Kanya nga po yun ay aming inilalabas na una, no? Hindi naman na rin naman po ganun karamihan po iyon, no? Base sa aming tala. Opo. Kasi yung iba baka busy kasi si Mayor, pangangampanya. Stock mo nga muna yan dyan, tsaka na natin benta yan, busy ako. hanggang yung pati Amagin na yung bigas. pati yung mga bagong stocks na yon, hanggang kailan pwedeng dapat na ma-dispose? Okay, ganito, no? Sana naman po may dispose nila agad-agad kasi siyempre, unang-una wala po silang kakayahan para i-maintain po yung stocks na wala pong magiging infestation ng bukbok. Kasi natural sa bigas po yan. Natural po sa bigas yan. Kapag yan po ay tumagal, actually after a month, meron ng susulpot pa isa-isang bukbok dyan. Nag-hatch na yung mga itlog dyan. So kailangan sana as fast as possible mailabas sa merkado. But of course,
kahit umabot man po yan ng 1 buwan o kahit sabihin natin 2 buwan, wala pong problema. Okay pa rin. Kasi Oo. tumatagal naman po yan. Kaya lang, huwag naman po sanang sisihin ang kung sino man na pag may nakitaan na silang bukbok. Kasi natural po yun sa bigas. Hindi po yun naiiwasan na kahit po imported, ganyan po, no? Kahit lokal, ganun po. Kasi that's the nature. May infest po yan ng insekto kapag tumagal. Hanggang kailan po ito gagawin ng NFA? Ito po ay, of course, pag nilift na po yung food security emergency, tapos na po iyon. No? Okay. So, sa ganang ani naman po sa NFA, kung yan po ay nandyan pa ang food security emergency, gusto Pwede pa po rin, namin, tuloy pa rin. tuloy-tuloy po yan. At nang sa ganun po, laging bago ang aming stocks. Yun ang po yung maganda. lagi kong sinasabi, para laging bago ang magiging pamimigay or pagbebenta namin dahil nakakaikot po ang stocks namin. Okay. Administrator, salamat po sa update. Magandang umaga po. Maraming salamat Magandang po. umaga po. Wala pong anuman. Maraming salamat po. NFA Administrator Larry Lacson.